Ang sahig na gawa sa marmol ay parang salamin sumasalamin sa naglalakihang chandelier na kristal na nakabitin mula sa tatlong palapag na kisame. Bawat sulok ng lobby ng Vargas Realty sa puso ng Bonifacio Global City ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Dito sa gitna ng lahat ng ito, si Aurora Santos ay halos hindi nakikita. Isang anino lamang sa kanyang kupas na asul na uniporme, ang tanging tunog na nililikha niya ay ang marahang pag-urong at pagsulong ng kanyang panlinis sa sahig. Sa loob ng 7 taon ng ritmong ito, ang kanyang naging buhay. Ang amoy ng floor polish, ang tahimik na ugong ng aircon, ang sadyang pag-iwas sa tingin ng mga taong nagmamadaling dumaan na nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kanyang buong taon na sahod. Naging sanay na siyang maging bahagi ng muebles, isang bagay na naririyan, ngunit hindi pinapansin. Isang matalim na tunog ng sapatos na Italyano, ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Aurora. Kilala niya ang yabag na yon. Ang may-ari ng lahat ng ito, si Enrique Vargas, isang matangkad na lalaki na may buhok, na palaging may gel at suot na terno, na tila hinulma sa kanyang katawan. Kasunod niya ang dalawa sa kanyang mga alipores, sina Ryan at Michael, mga lalaking ang tanging trabaho ay tumawa sa mga biro ng kanilang amo at sumang-ayon sa bawat salita nito. Nagpatuloy si Aurora sa kanyang trabaho, bahagyang yumuko para lalong hindi mapansin. Ngunit nang papalapit na si Enrique, hindi ito lumiko. Nakita ni Aurora sa gilid ng kanyang mga mata ang diretsong landas nito patungo sa kanyang cleaning cart. Wala na siyang oras para umalis. Isang malakas na pagbunggo ang yumanig sa cart. Isang tasa ng mainit na kape mula sa kamay ni Enrique. Ang tumilapon, ang maitim at kumukulong likido ay bumuhos sa sahig na kapupunas lang ni Aurora at tumalsik sa kanyang binti. Isang nakakapasong init ang biglang naramdaman niya sa ilalim ng kanyang pantalon. Napasinghap siya sa sakit, ngunit kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang anumang reklamo. "Ay, tingnan mo naman ang ginawa mo," sabi ni Enrique, ang boses ay puno ng pagkainis na para bang kasalanan pa ni Aurora. Hindi umimik si Aurora. Kinuha niya ang basahan mula sa kanyang cart at nagsimulang punasan ang kumakalat na kape. Ang amoy ng mamahaling Arabica ay humalo sa amoy ng panlinis. Si Ryan at Michael ay mahinang tumawa. "Napakalampa naman, boss," sabi ni Ryan. Hindi tumitingin sa dinadaanan. Ngunit hindi sa sahig na basa, nakatingin si Enrique. Mula sa kanyang leather briefcase, may kinuha siyang isang bagay na maingat na nakatupi, isang lumang papel na kulay kape, malutong na sa katagalan, na may mga letrang isinulat ng kamay sa itim na tinta. "Dahil nasira mo na rin naman ang umaga ko," sabi ni Enrique, iwinawagayway ang dokumento sa harap ng mukha ni Aurora. "May ipapagawa ako sa iyo." Itinaas ni Aurora ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na karaniwang pagod ay kitang-kita sa ilalim ng malupit na ilaw ng labi. Nakita niya ang panunuya sa mga mata ni Enrique. "Ito," sabi ni Enrique, itinataas ang dokumento para makita ng lahat, ay isang lumang kasulatan, Latin o Espanyol o kung anumang sinaunang lengguwahe. "Pinadala ko na sa pinakamagaling na tagapagsalin, pero sumakit lang daw ang ulo niya." Humalakhak si Michael. "Baka naman gawa-gawa lang na salita yan, boss." "Hindi," mariing sabi ni Enrique. "Totoo ito. At napakahalaga. Ngayon, heto ang hamon ko para sa iyo." Lumingon siya kay Aurora, ang nangiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. "Ikaw, Manang, ibibigay ko sa iyo ang buong sahod ko ngayong buwan, 100,000 piso, kung maisasalin mo ito." Natahimik ang paligid. Maging ang 2 alipores ay natigilan. Ang 100,000 piso ay katumbas ng halos 2 taong sahod ni Aurora. Isa itong halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya gabit araw. Pero dagdag ni Enrique, ang bawat salita ay tila patalim kapag pumalpak ka.
Tanggal ka sa trabaho. Agad-agad. Dahil ayoko ng mga mangmang na empleyado na pakalat-kalat sa maganda kong gusali. Ito ay isang bitag, isang malupit na laro para lamang sa kanyang kasiyahan, isang paraan upang muli siyang ipahiya sa harap ng ibang tao. Alam ito ni Aurora. Ang dapat niyang gawin ay yumuko, humingi ng tawad sa natapong kape at bumalik sa pagiging invisible. Ngunit nang itinuon niya ang kanyang paningin sa dokumento, may isang bagay na pumukaw sa kanya. Ang mga eleganteng kurba ng mga letra. Ang partikular na paraan ng pagkakasulat ng letrang S at T. Hindi ito basta-bastang sulat. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya matingkad at masakit. Ang amoy ng lumang papel sa kanilang maliit na silid-aklatan. Ang nanginginig na kamay ng kanyang ama si Gregorio habang itinuturo ang isang katulad na dokumento. Tingnan mo, Aurora anak. Bulong ng kanyang ama, ang mga matay nagniningning. Ang bawat guhit ay may kwento. Ang ating kasaysayan ay nakatago sa mga ganitong kasulatan. Ang sulat kamay. Ito ang sulat kamay na pinag-aralan ng kanyang ama sa loob ng 30 taon. Ang uri ng kasulatan na naging dahilan ng kanyang pagpupuyat, gabi-gabi ng pagkaubos ng kanilang kakarampot na ipon, at sa huli ng kanyang pagpanaw na bigo at sawi. Isang apoy ang biglang nag-alab sa dibdib ni Aurora. Isang apoy na matagal nang natutulog na tabunan ng alikabok ng kahirapan at kahihiyan. Ang sakit mula sa napasong binti ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng tingin ni Enrique at ang bigat ng alaala ng kanyang ama. Ano manang? Tanong ni Enrique, nawawalan na ng pasensya. Hindi ka makasagot. Sabi ko na nga ba, bumalik ka na lang sa paglilinis ng sahig. Iyan lang naman ang kaya mong gawin. Naramdaman ni Aurora ang mga mata ng lahat sa kanya. Sina Ryan at Michael na nagpipigil ng tawa. Ang receptionist na nagkukunwaring may ginagawa. At sa di kalayuan malapit sa elevator, nakita niya si Liza, ang executive secretary ni Enrique. Nakatayo itong tahimik, ang mga matay nakatuon sa kanya. Hindi nangungutya kundi puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumayo si Aurora. Inayos niya ang kanyang likod na hindi na gaanong tuwid dahil sa pagod at edad. Ngunit ngayon ay may bagong tigas. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay huminahon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Enrique Vargas. Ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang tagalinis. Ito ay kalmado, matatag at puno ng bigat na hindi nila inaasahan. Tinatanggap ko. Ang dalawang salitang yon ay bumitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa chandelier na kristal sa itaas nila. Sa isang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Pagkatapos, isang malakas na halakhak ang pumunit sa hangin nagmula kay Enrique. Ito ay isang tawang malakas, walang pigil at puno ng purong pangmamaliit. Sumunod na rin sa pagtawa sina Ryan at Michael. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Para sa kanila, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig nila. Ang matandang tagalinis ay nabaliw na. Hindi tumawa si Aurora. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Enrique. Sa gitna ng iingay ng kanilang mga halakhak, nakita niya ang reaksyon ni Liza mula sa malayo. Hindi ito tumatawa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla na may kasamang isang kislap ng paghanga. Hindi yun mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang hamon ay tinanggap na. Ang linya ay naguhit na sa marmol na sahig. At alam ni Aurora sa kaibuturan ng kanyang puso na ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang bus na sinakyan ni Aurora pauwi ay siksikan at maingay. Bawat preno, bawat busina ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Nakasandal ang kanyang ulo sa maruming bintana. Pinagmamasdan ang pagdaan ng mga ilaw ng gabi sa kahabaan ng EDSA, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nasa lobby ng Vargas Realty, sa mga matang mapanghusga
sa tunog ng nakakainsultong halakhak. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang tinutuluyan sa isang eskinita sa Pasay, sumalubong sa kanya ang amoy ng kanal at lumang kahoy. Ang apartment building ay dati ng maganda, ngunit ngayon ang pintura ay natutuklap na at ang mga hagdanan ay umuugoy sa bawat hakbang. Sa pinto ng kanyang kwarto, isang piraso ng papel ang nakasuksok. Pula. Isang final notice. Jieng, Santos, ito na po ang huling paalala. Kung hindi po kayo makakapagbayad ng 2 buwang renta hanggang sa Biyernes, mapipilitan po kaming paalisin kayo. Ang administrasyon, napapikit si Aurora. Biyernes, 2 araw na lang mula ngayon. Ang kanyang buong sahod ay kulang pa para sa 2 buwan. At ngayon, isinugal niya ang sahod na yon, pati na ang kanyang trabaho sa isang hamon na halos tiyak na ikatatatalo niya. Anong pumasok sa isip mo, Aurora? Tanong niya sa sarili. Pumasok siya sa kanyang kwarto, isang maliit na espasyo na nagsisilbing sala, kainan at tulugan. Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Ang hangin ay mabigat puno ng alinsangan at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang materyales ay lumubog sa ilalim ng kanyang bigat. Naramdaman niya ang pagod, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 7 taon ito, ang naging mundo niya. 7 taon mula nang gumuho ang lahat. Isang kisap mata lang, parang kahapon lang nangyari. Ang kanyang paningin ay napadpad sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang yumuko at hinila palabas ang isang lumang karton na kahon na natatakpan ng alikabok. Ang takip ay malambot na sa kalumaan. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ang sumalubong sa kanya, isang amoy na minsan ay nagdala sa kanya ng labis na kaligayahan. Sa loob ng kahon ay naroon ang mga labi ng kanyang dating buhay. Ang kanyang diploma sa history mula sa Universidad ng Pilipinas, magna cum laude, nakatupi na sa 4. Mga kopya ng kanyang mga nailathalang artikulo sa mga academic journal, ang kanyang pangalan ay nakabold Aurora Santos M.A. Isang thesis tungkol sa mga kasulatan ng lupa noong panahon ng Kastila na nanalo ng parangal. At sa ilalim ng lahat, isang kupas na litrato. Isang mas batang Aurora, nakangiti ang buhok, ay nakapusod ng maayos na kasuot ng itim na toga. Katabi niya ang kanyang ama, si Gregorio. Payat na lalaki na may makapal na salamin at mga matang puno ng pangarap. Hawak-hawak nito ang diploma ni Aurora na para bang iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Napuno ng luha ang mga mata ni Aurora. Si Papa, isang mahusay na historyador na hindi nabigyan ng pagkakataon. Isang guro sa pampublikong paaralan na ginugol ang bawat libreng oras at bawat sentimo sa kanyang personal na krusada ang hanapin ang nawawalang kasulatan ng lupa ng kanilang mga ninuno, isang malawak na lupain sa Taguig na inagaw daw ng isang mayamang pamilya, mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Nasa mga dokumento ang katotohanan, anak. Palaging sinasabi ni Gregorio, hindi sila nagsisinungaling. Namana ni Aurora ang pagmamahal na iyon sa kasaysayan. Naging mas mahusay pa siya kaysa sa kanyang ama. Naging eksperto siya, isang respetadong pangalan sa larangan ng paleography, ang pag-aaral ng mga sinaunang sulatin. Ang kanyang opisina sa universidad ay puno ng mga libro. Ang kanyang mga estudyante ay humahanga sa kanya. Ang kanyang buhay ay may direksyon at layunin. Pagkatapos, isang gabi nagbago ang lahat. Isang atake sa puso. Mabilis na naubos ang kanilang naipon sa ospital. Ibinenta niya ang kanilang bahay, ang mga libro ng kanyang ama, ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Namatay si Gregorio, na hawak ang kamay ni Aurora. Ang huling salitang binulong ay ang pangalan ng kanilang ninuno na nakasulat sa isang lumang mapa. Naiwan si Aurora na baon sa utang.
Tinanggal siya sa unibersidad dahil sa budget cuts, isang magalang na paraan para sabihing hindi na nila kailangan ng isang propesor na laging wala dahil sa personal na problema. Sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho sa akademya, ngunit walang tumanggap sa kanya. Masyado na siyang matanda. Ang kanyang espesyalisasyon ay masyadong luma. Ang mundo ay nagpatuloy nang wala siya. Ang pagtanggap sa trabaho bilang tagalinis sa Vargas Realty ay ang huling hakbang pababa sa hagdanan. Ito ang kanyang pagsuko. Itinago niya kung sino siya ibinaon ang kanyang nakaraan sa ilalim ng kama sa loob ng isang karton na kahon. Hanggang ngayon, bumalik sa isipan niya ang imahe ng kasulatan sa kamay ni Enrique Vargas, ang pagiging arogante sa mukha nito, at ang biglaang pag-usbong ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ang kanyang dangal. Isinara niya ang kahon, itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Kalokohan ito, sabi niya sa sarili. Isang sandali ng kahibangan. Bukas na bukas, pupuntahan niya si Enrique, luluhod kung kinakailangan hihingi ng tawad at magmamakaawang ibalik ang kanyang trabaho. Hindi niya kayang mawala iyon. Ito na lang ang natitira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone para iset ang kanyang alarma. Ngunit may isang mensahe siyang nakita mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ang laman ng mensahe ay simple lang 5 salita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Huwag kang susuko, alam kong kaya mo. Sa dulo ng mensahe may isang letra L. Elysia, ang sekretarya, ang babaeng nakatayo sa tabi ng elevator na may mga matang hindi nang huhusga. Napaupo ng tuwid si Aurora. Hindi siya nag-iisa sa lobby kanina. May isang taong nakakita. May isang taong naniwala. Pinagmasdan niya ang mensahe. Ang mga salitang yon ay tila isang maliit na kandila sa kadiliman ng kanyang kwarto. Isang maliit na apoy na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. 100,000 piso. Ang katumbas ng kalayaan mula sa utang. Ang katumbas ng isang bagong simula. At ang kasulatan. Ang misteryo nito. Ang koneksyon nito sa nakaraan na pareho nilang pinahahalagahan ng kanyang ama. Ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong ibang damdamin. Isang bagay na mas matapang. Isang bagay na parang pag-asa. Dahan-dahan muli niyang hinila ang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi ang diploma o ang mga artikulo ang kanyang tiningnan. Hinanap niya ang isang manipis na libro na may leather na pabalat ang kanyang personal na journal ng mga simbolo at estilo ng pagsulat mula sa panahon ng Kastila. Ang librong ginawa niya kasama ang kanyang ama. Hinaplos niya ang pabalat. Nasa mga dokumento ang katotohanan, anak. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nag-type ng sagot sa hindi kilalang numero. Salamat. Paano ko makikita ang dokumento? Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Ang hamon ay tinanggap na at ngayon kailangan na niyang manalo. Halos maghahating gabi na nang tumunog ang cellphone ni Aurora. Isang maikling text message, walang bati, walang paligoy-ligoy. Lobby, dala ka ng ekstrang uniforme, 20 na minuto. Ang puso ni Aurora ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito na iyon. Tumayo siya, ang kanyang mga kaso-kasuan ay tumutunog sa pagod at tensyon. Mula sa kanyang maliit na aparador, kinuha niya ang isa pang pares ng kanyang asul na uniforme malinis at nakatupihanda para sa susunod na araw ng trabaho na hindi na niya alam kung darating pa. Isiniliid niya ito sa isang itim na plastic bag kasama ang isang pares ng rubber gloves at ang kanyang lumang cellphone. Bago umalis, sumulyap siya sa journal na nakabukas sa kanyang mesa. Ang mga guhit ng sinaunang kaligrapiya ay tila naghihintay. Ang biyahe papuntang beach ay parang isang panaginip. Ang karaniwang magulong lungsod ay tahimik na ngayon, nababalot sa dilaw na ilaw ng mga poste. Nang bumaba si Aurora sa tapat ng
Makintab na tore ng Vargas Realty ang gusali. Ay tila isang natutulog na higante. Ang mga bintana nito ay madidilim, maliban sa ilang ilaw ng seguridad. Gaya ng inaasahan, si Liza ay naghihintay sa isang madilim na sulok ng lobby, malayo sa mesa ng security guard. Nakasuot ito ng simpleng itim na jacket at maong malayong malayo sa kanyang karaniwang corporate attire. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Mabutit nakarating ka, bulong ni Liza. Akala ko hindi mo na itutuloy. Hindi ko rin alam kung tama ba ma'am. Aminado si Aurora. Pero wala na akong ibang pagpipilian. May plano ako. Sabi ni Liza, ang boses ay mahina, ngunit tiyak. Ang night shift guard, si Mang Tony, ay kakilala ko. 12:00 eksakto, magkukunwari akong nahihilo at hihingi ng tubig. Habang tinutulungan niya ako, may pagkakataon kang pumasok sa service elevator. Magkita tayo sa ika-40 palapag. Nandoon ang opisina ni Sir Enrique. Tumango si Aurora, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang plano ay simple, ngunit napakaraming maaaring maging mali. Bakit mo ito ginagawa, Liza? Tanong ni Aurora, isang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Delikado ito para sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. 20 taon na akong nagtatrabaho para kay Enrique Vargas. Nakita ko na kung paano niya yurakan ang mga taong mas maliit sa kanya. Ang ginawa niya sa'yo kanina, iyon na ang huli. Panahon na para may lumaban sa kanya. Tumingin siya sa relo. Handa ka na. Tumango muli si Aurora. Huminga siya nang malalim, pinapakalma ang kanyang sarili. Sa eksaktong 12:00, sinimulan ni Liza ang palabas. Lumapit siya sa mesa ng gwardya, biglang napahawak sa kanyang noo. Mang Tony, ayos lang po ba? Parang nahihilo ako. Pwede po bang makahingi ng tubig? Agad na tumayo ang matandang gwardya, puno ng pag-aalala. Naku, Ma'am Liza, sandali lang po, kukuha ko kayo. Habang nakatalikod si Mang Tony, nagbigay si Liza ng isang mabilis na senyas kay Aurora. Ito na ang pagkakataon. Mabilis, ngunit tahimik gumalaw si Aurora mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang tunog ng kanyang paghinga ay parang napakalakas sa katahimikan ng lobby. Narating niya ang service elevator, pinindot ang buton at pumasok sa loob bago pa man lumingon ang gwardya. Nang magsara ang mga pinto, napasandal siya sa malamig na metal na pader. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang elevator ay umakyat sa kadiliman. Ang tanging tunog ay ang pag-ugong ng makina. Ika-20 palapag, ika-30, ika-35. Pagbukas ng pinto sa ika-40 palapag, naghihintay na si Liza. Ang hallway ay halos madilim, tanging ang mga emergency lights sa sahig ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Mabuti, bulong ni Liza. Sumunod ka sa akin. Ang opisina niya ay nasa dulo. Ang kanilang mga yabag ay halos walang tunog sa makapal na carpet. Ang buong palapag ay tila isang museo ng karangyaan. Sa gabi, mga mamahaling painting, sa dingding mga eskulturang salamin, lahat ay nababalot sa anino. Nang marating nila ang malaking pinto na gawa sa mahogany, may nakaukit na gintong plaka, Enrique Vargas, CEO and President. Kumuha si Liza ng isang access card mula sa kanyang bulsa. Isang click, bumukas ang pinto. Ang opisina ni Enrique ay mas malaki pa sa buong apartment ni Aurora. May mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng buong Metro Manila. Ang mesa niya gawa sa solidong nara ay malinis at organisado. Nasaan ang dokumento, tanong ni Aurora. Karaniwan inilalagay niya sa kanyang personal na safe. Sabi ni Liza, itinuturo ang isang bahagi ng pader na natatakpan ng painting. Pero sabi mo napakahalaga nito at kailangan niyang ipasalin agad. Malamang nasa malapit lang. Nagsimula silang maghanap. Binuksan ni Liza ang mga drawer ng mesa, puro mga papeles ng negosyo.
Tiningnan ni Aurora ang mga estante ng libro, mga edisyon na may leather na pabalat na tila hindi pa nabubuklat. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat kaluskos mula sa labas ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Wala dito, sabi ni Aurora, nararamdaman na ang pagkabigo. Sandali, sabi ni Liza. Lumuhod siya sa tabi ng mesa sa gilid na nakaharap sa bintana. May isang maliit halos hindi napapansing cabinet na nakatago roon. Sinubukan niyang buksan ngunit nakalock. Bigla isang tunog ang kanilang narinig mula sa hallway. Ang tunog ng elevator na bumubukas. Nanigas silang dalawa. Nagkatinginan ng kanilang mga mata ay puno ng takot. May taong bulong ni Liza. Magtago ka, sabi ni Aurora. Mabilis na gumapang si Liza sa ilalim ng malaking mesa. Si Aurora naman, sa sobrang taranta, ay nagtago sa likod ng makapal na kurtina malapit sa bintana. Pinigil niya ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng opisina. Isang anino ng lalaki ang pumasok. Hindi ito si Enrique. Isa ito sa mga junior executive. May kinuha lang itong folder mula sa isang filing cabinet. Hindi man lang sumulyap sa paligid at muling lumabas, isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naghintay sila ng isang buong minuto sa katahimikan bago gumalaw. Lumabas si Liza mula sa ilalim ng mesa nanginginig. Lumabas si Aurora mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Muntik na, sabi ni Liza humihinga ng malalim. Yung cabinet, sabi ni Aurora itinuturo ang nakatagong pinto. Dapat nandoon. Kumuha siya ng isang paperclip mula sa isang lalagyan sa mesa. Natutunan ko ito sa aking ama. Minsan mas mahalaga ang talino kaysa sa susi. Maingat niyang ipinasok ang paperclip sa susian. Ilang sandali ng tahimik na pagmanipula isang mahinang click ang kanilang narinig. Bumukas ang cabinet at naroon nga. Nakapatong sa ibabaw ng ilang folder ang sinaunang kasulatan. Nanginginig ang mga kamay ni Aurora nang kunin niya ito. Inilatag niya ito sa mesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ilawan mo. Utos niya. Itinutok ni Liza ang flashlight ng kanyang telepono sa dokumento. Si Aurora na may suot na guwantes para hindi makapinsala ay maingat na binuklat ang papel. Kinuha niya ang litrato ng bawat pahina, bawat sulok, bawat detalye. Tiniyak niyang malinaw ang bawat letra, bawat simbolo. Matapos ang tila walang katapusang 5 minuto, natapos siya. Maingat niyang ibinalik ang kasulatan sa cabinet ni Lakito gamit ang paperclip at itinulak pabalik sa dati nitong pwesto. Walang nagsalita. Habang palabas sila ng opisina, habang nilalakad nila ang madilim na hallway, at habang pababa sila sa service elevator. Tila ba ang pagsasalita ay maaaring bumasag sa mahikang nagpanatili sa kanilang hindi nakikita. Nang makarating sila sa lobby, nakita nilang si Mang Tony ay nagbabasa ng dyaryo, walang kamalay-malay. Nagpaalam si Liza sa kanya at sabay silang lumabas ni Aurora sa umiihip na hangin ng gabi. Sa labas sa ilalim ng isang poste ng ilaw tumigil si Aurora. Liza, utang ko sa iyo ang buhay ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat at sa epekto ng adrenaline. Umiling si Liza. Hindi pa tapos ang laban, Aurora. Ngayon kailangan mo nang gawin ang iyong mahika. Tumingin siya sa mga mata ni Aurora. Patunayan mong nagkamali silang lahat. Tumango si Aurora, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone na para bang iyon ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Dahil sa gabing iyon, sa loob ng teleponong iyon, naroon ang susi sa kanyang nakaraan at posibleng sa kanyang kinabukasan. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Pag-uwi ni Aurora sa kanyang kwarto, ang katahimikan ng madaling araw ay tila isang kumot na bumalot sa buong gusali. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na espasyo, isang bagyo ng enerhiya ang nagsisimulang mamuo. Wala siyang nararamdamang pagod, tanging ang nag-aalab na apoy
ng isang layuning matagal nang nawala. Inilapag niya sa kanyang nag-iisang mesa ang lahat ng kanyang sandata, ang lumang laptop na mabagal nang bumukas, ang journal na gawa ng kamay na puno ng mga tala niya at ng kanyang ama, at ilang makakapal na libro, mga diksyonaryo ng lumang Espanyol at mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Ang ilaw mula sa kanyang desk lamp ay nag-iisa at maliwanag sa kadiliman. Ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa laptop at sinimulang i-download ang mga larawang kinuha niya. Bawat imahe na lumitaw sa screen ay tila isang hininga mula sa nakaraan. Ang papel na naninilaw ang mga gilid na gasgas, ang tinta na bahagyang kumupas lahat, ay may kwento. Ipinokus niya ang unang larawan, pinalaki ang unang linya ng teksto. Dito na nagsimula ang tunay na trabaho. Hindi ito ordinaryong Espanyol. Ang mga salita ay pamilyar. Ngunit ang pagkakabuo ng pangungusap, ang mga terminong ginamit ay malalim at sinauna. Testimonyo de posesyon ni Linderos. Basa niya sa unang linya, testamento ng pag-aari at mga hangganan. Ngunit ang mga sumunod na salita ay gumamit ng mga terminong halos hindi na ginagamit, mga salitang nabubuhay na lamang sa mga lumang aklat. At hindi lang iyon, may mga nakahalong salita, mga salitang Tagalog na isinulat gamit ang baybayang Espanyol na nagpapahiwatig na ang nagsulat ay hindi lamang isang purong Kastila, kundi isang taong pamilyar sa lokal na wika. Isang mestizo, isang praile na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Ang bawat detalye ay isang piraso ng palaisipan. Nagtrabaho siya ng walang tigil. Ang bawat salita ay kanyang sinusuri, ikinukumpara sa kanyang mga aklat, tinutugma sa mga halimbawa sa kanyang journal. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Sa keyboard, isinasali ng bawat linya sa isang bagong dokumento. Unti-unti ang teksto ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ito ay isang detalyadong paglalarawan ng isang malaking lupain na binabanggit ang mga ilog, mga puno ng mangga, at isang malaking bato bilang mga palatandaan ng hangganan. Ngunit nang marating niya ang ikatlong talata, natigilan siya. May isang simbolo na hindi niya makilala. Hindi ito letra, hindi rin numero. Isa itong maliit na marka na iginuhit sa tabi ng pangalan ng isang pamilya. Sinubukan niyang hanapin ito sa kanyang mga libro, ngunit wala siyang makita. Alam niyang iisa lang ang taong makakatulong sa kanya. Nag-aalangan, kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Prof. Arturo Jimenez, ang kanyang mentor. Ang pinakarespetadong historyador sa buong bansa. Ang taong huli niyang nakausap bago siya lamunin ng kanyang mga problema. Tumunog ang telepono ng ilang beses. Inaasahan niyang hindi ito sasagutin. Ngunit bigla isang tinig na pamilyar, medyo paos, dahil sa edad ang sumagot. Jimenez. Professor, si Aurora po ito. Aurora Santos. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, Aurora, Diyos ko anak, buhay ka pa pala. Saan ka nagpunta? Ang boses ni Professor Jimenez ay puno ng halo-halong gulat at pag-aalala. Mahabang kwento po, Professor. Sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad po sa biglaang pagtawag, pero may kailangan po akong itanong. Napakahalaga po nito. Ano yon, tungkol saan? Ipinadala ni Aurora ang larawan ng simbolo sa telepono ng propesor. Nakita ko po ito sa isang kasulatan mula sa huling bahagi ng ika-19th na siglo. Hindi ko po ito makilala. Narinig ni Aurora ang pag-shuffling ng mga papel sa kabilang linya. Sandali, pamilyar ito. Ito ay isang rubrika, isang uri ng personal na marka o pirma na ginagamit ng mga pamilyang prinsipalya o mga mayayamang angkan noon para patunayan ang pagiging tunay ng isang dokumento. Bawat pamilya
ay may sariling kakaibang rubrika. Prinsipalya, bulong ni Aurora. Alam niyo po kung kaninong pamilya ito. Bigyan mo ako ng ilang minuto, sabi ng propesor. May libro ako tungkol dito. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Aurora ang buong dokumento sa kanyang screen, ang mga pangalan, ang mga lugar. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Biglang nagsalita muli si Professor Jimenez sa telepono. Ang kanyang boses ay may bagong sigla. Nahanap ko na. Aurora, napakabihira nito. Ang rubrikang ito ay pag-aari ng Pamilya Santos ng Taguig. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Aurora. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ano po? Ano pong sabi ninyo? Pamilya Santos, ulit ng propesor. Isang pamilyang nagmamay-ari ng malalawak na lupain bago pa man dumating ang mga Amerikano. Sila ay kilala sa kanilang mga manggahan at palayan. Ayon sa mga tala, nawala ang karamihan sa kanilang mga ari-arian dahil sa isang questionableng bentahan ng lupa noong 1888. Aurora, bakit mo natanong? Hindi makasagot si Aurora. Tumingin siya sa kanyang laptop sa mga larawan ng kasulatan. Pagkatapos ay tumingin siya sa lumang litrato ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang mesa. Gregorio Santos, ang kanyang ama na ginugol ang buong buhay sa paghahanap ng katibayan ng kanilang nawalang mana. Bigla pinalaki niya ang isang bahagi ng dokumento na kanina'y hindi niya pinansin. Isang maliit at halos hindi na mabasa na selyo sa ibabang sulok ng papel. Puno ng dumi at lukot, ngunit nang tingnan niya itong mabuti, sa tulong ng zoom function ng kanyang laptop, unti-unting lumitaw ang imahe. Isang simpleng disenyo, isang puno ng manggana na napapalibutan ng araw. Ang selyo ng Pamilya Santos. Ang selyong nakaukit sa lumang kwintas na pamana ng kanyang lola. Napahawak si Aurora sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang kwarto. Hindi ito basta isang dokumento. Hindi ito basta isang hamon. Hindi ito basta tungkol sa 100,000 piso. Ang kasulatang hawak ni Enrique Vargas, ang kasulatang ginamit para ipahiya siya, para yurakan ang kanyang pagkatao, ay hindi isang ordinaryong papel. Ito ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Ito ang nawawalang titulo na hinanap ng kanyang ama hanggang sa kanyang huling hininga. At ngayon, pagkatapos ng mahigit 1 siglo, ito ay nasa kamay ng kaaway at siya ang huling tagapagmana ng kaalamang yon, ang siyang naatasang magbunyag ng katotohanan nito. Ang bigat ng lahat ng ito ay bumagsak sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng isang kapalaran na hindi niya inaasahan. Aurora, nariyan ka pa ba? Tanong ng boses sa telepono. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang mandirigma na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang laban. Opo, Professor. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng isang bagong, nakakatakot na determinasyon. Nandito pa po ako. At ngayon, alam ko na po kung ano ang kailangan kong gawin. Ang sikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa siwang ng bintana ni Aurora, ngunit hindi niya ito napansin. Ang mundo sa labas, ang ingay ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga nagtitinda sa kalye, lahat ay naglaho. Ang tanging umiiral ay ang maliwanag na screen ng laptop, ang mga sinaunang letra, at ang bumubulong na tinig ng nakaraan. Wala nang pagtulog, wala nang pagkain. Tanging ang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Gamit ang bagong kaalaman na ang dokumento ay tungkol sa kanyang sariling pamilya, binalikan ni Aurora ang bawat linya, bawat salita na may panibagong pananaw. Ang mga pangalan ng lugar na binanggit, ang pampang malapit,
sa ilog nagsabog. Ang burol kung saan matatanaw ang 3 puno ng akasya ay hindi na basta mga deskripsyon. Ito ang mga lugar na naririnig niya sa mga kwento ng kanyang ama, mga lugar na tila alamat na lamang. Kinuha niya ang isa sa mga pinakaingatang gamit ng kanyang ama, isang lumang mapa ng Taguig mula sa huling bahagi ng 1800s. Maingat niya itong inilatag sa sahig, ang papel ay marupok at naninilaw. Sinimulan niyang itugma ang mga hangganan na inilarawan sa kasulatan sa mga linya sa mapa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, habang ang hugis ng lupain ay unti-unting nabubuo. Ito ay isang malawak na lupain, mas malaki pa sa kanyang inaakala. Sumasakop ito sa malaking bahagi ng kung ano ngayon ang Bonifacio Global City. Ang lupain kung saan nakatayo ang mismong gusali ng Vargas Realty ay nasa pinakapuso nito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang imperyo ni Enrique Vargas ay itinayo sa literal na paraan sa ibabaw ng lupain ng kanyang mga ninuno. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin tugma. Ang dokumento ay malinaw na isang testimonyo de posesyon, isang patunay ng pag-aari ng pamilya Santos. Bakit ito hahawakan ni Enrique Vargas na para bang ito ang kanyang sariling titulo? Bakit ito ang magiging susi niya para makapasok sa isang prestihiyosong heritage club? Dapat ay baligtad. Ito dapat ang dokumentong itatago niya, hindi ipagyayabang. Muli niyang tiningnan ang mga larawan. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalin, mas maingat. Ngayon hinahanap ang anumang maliit na detalye na maaaring nakaligtaan niya. At doon sa huling pahina sa pinakailalim na bahagi, nakita niya ito. Isang sulat kamay na anotasyon. Iba ang tinta, mas mapusyaw. Iba ang sulat, mas maliit at nagmamadali. Halos hindi na ito mabasa, tila isang afterthought lamang. Pinalaki niya ang imahe hanggang sa halos mag-pixelate na ito. Dahan-dahan binaybay niya ang mga salita. Ang kasulatang ito ay pinawalang bisa at pinalitan ng isang bagong titulo na inilipat sa pangalan ni Don Celestino Vargas sa bisa ng isang kasunduan ng pagbebenta na pirmahan sa ika-7 ng Nobyembre taong 1888. Ang isang kasunduan ng pagbebenta, ito ang nabanggit sa mga tala ng kanyang ama. Isang questionableng bentahan, ngunit may kasunod pa ang anotasyon, isang pangungusap na tila isang lihim na mensahe na isinulat sa isang halo ng Espanyol at lumang Tagalog na tanging isang taong may malalim na kaalaman sa parehong wika ang makakaintindi. Ang orihinal ay itinago. Ang nasa kanila ay anino lamang. Hanapin ang katotohanan sa likod ng pirma. Ang katotohanan sa likod ng pirma. Muli niyang pinalaki ang imahe sa pagkakataong ito ay sa pirma ng kanyang ninuno, si Don Miguel Santos, sa ibabaw ng anotasyon. Mukhang lehitimo. Ang kurba ng mga letra ay pare-pareho sa ibang mga dokumento ng pamilya na nakita na niya. Ngunit may isang bagay, isang maliit na detalye. Ang dulo ng letrang S sa Santos, mayroon itong maliit, halos tuldok na lang na break sa tinta. Isang bagay na hindi mo mapapansin kung hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Naalala niya ang isa sa mga leksyon ng kanyang ama. Ang mga manunulat noon, Aurora, ay may kanya-kanyang diin. Ang paraan ng pag-angat nila ng pluma mula sa papel. Tingnan mo ang daloy ng tinta. Doon mo malalaman kung ang isang pirma ay peke. Sinuri niya ang daloy. Ang pirma ay perpekto, masyadong perpekto. Ito ay tila kinopya, hindi isinulat ng natural. Ang maliit na break sa tinta ay ang punto kung saan ang manghuhuwad ay huminto, sandali nag-alinlangan bago ipagpatuloy ang pagkopya. Ang kasunduan ng pagbebenta ay isang panloloko. Ang pirma ay peke. Ang lupain ay hindi ibinenta. Ito ay ninakaw. At ang kasulatang hawak ni Enrique, hindi ito ang tunay na titulo. Ito ang luma at pinawalang bisang titulo. Ang dahilan,
kung bakit ito kailangan ni Enrique ay hindi para patunayan ang kanyang pag-aari, kundi para patunayan na ang kanyang angkan ng mga Vargas ay konektado sa isang makasaysayang lupain. Ito ang kanyang historical link, ang kanyang ticket sa alta sosyedad na hindi alam na ang link na yon ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ang dokumentong ito ay parehong kanyang tropeyo at ang ebidensya ng kanyang krimen. Napahawak si Aurora sa kanyang bibig. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos makapagpaluha sa kanya. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang kanyang pamilya ay nagdusa sa kahirapan habang ang pamilya Vargas ay nagpasasa sa yaman na dapat ay sa kanila. Ang kanyang ama ay namatay na bigo, hinahanap ang katotohanang nasa kamay na pala ng mga taong nagnakaw nito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tunog ay tila isang pagsabog sa katahimikan. Si Liza. Aurora, may problema. Sabi ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig at nag-aalala. Tumawag dito si Ma'am Catherine, ang asawa ni Sir Enrique. Hinahanap niya ako. Tinatanong kung may balita na raw ba sa proyektong pinapagawa niya sa asawa niya tungkol sa pagsasalin. Parang mas may alam pa siya kaysa kay Sir Enrique. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. At parang alam niyang may nangyari kagabi. Nagtanong siya kung bakit daw may unauthorized access sa 40th floor ayon sa security log. Nanigas si Aurora, Catherine de Villa Vargas, isang babae mula sa isang tunay na old money na pamilya na kilala sa kanilang pagiging sopistikada at pagpapahalaga sa legacy. Ang pagpapakasal niya kay Enrique, isang nouveau riche, ay naging usap-usapan. Malinaw na ngayon si Catherine ang nagtutulak kay Enrique na magkaroon ng heritage, isang bagay na hindi nabibili ng pera. At ngayon, naghihinala na siya. Isang bagong plano ang nabuo sa isip ni Aurora. Isang plano na mas mapanganib, ngunit mas matamis kung magtatagumpay. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng pera o pagpapatunay na kaya niyang magsalin. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lahat. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang pagod at gutom ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ama. Hahanapin ko ang hustisya para sa iyo pa. Bulong niya. Hindi na niya kayang ipahiya lang si Enrique Vargas. Kailangan niyang wasakin ang buong pundasyon ng kasinungalingan kung saan nakatayo ang pangalan nito. At gagamitin niya ang mismong dokumento na ipinanghamon nito sa kanya para gawin iyon. Ang sumunod na 24 na oras para kay Aurora ay isang masterclass sa maingat at kalkuladong paghihiganti. Ang silid na dati kulungan ng kanyang kabiguan ay naging isang war room. Ang pagod ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Pinalitan niya ito ng itim na kape at purong determinasyon. Ang unang hakbang ay ang pagbuo ng kanyang sandata. Hindi sapat ang simpleng pagsasalin. Kailangan niya ng isang ulat na hindi matitinag, isang dokumentong kasing bigat ng isang hatol. Hinati niya ang kanyang trabaho sa 3 bahagi. Una, ang pagsasalin. Dito isinulat niya ng detalyado ang bawat linya ng kasulatan mula sa orihinal na Espanyol-Tagalog patungo sa modernong Filipino at Ingles. Sa ibaba ng bawat pagsasalin, nagdagdag siya ng mga footnote. Ipinapaliwanag ang mga sinaunang termino, ang kahalagahan ng estilo ng pagsulat at ang kasaysayan ng mga lugar na nabanggit. Ito ang kanyang patunay ng kanyang galing bilang isang dalubhasa. Ikalawa, ang pagtuklas. Dito niya isinalaysay ang kwento sa likod ng dokumento. Inilatag niya ang ebidensya na ang kasulatan ay pag-aari ng pamilya Santos. Ginamit niya ang mga larawan ng rubrika at ng selyo bilang mga pangunahing ebidensya. Inilakip niya ang mga kopya ng mga pahina mula sa mga aklat pangkasaysayan na nagpapatunay sa pag-iral ng pamilya Santos ng Taguig at ng kanilang nawawalang lupain.
Ito ang puso ng kanyang argumento. At ang ikatlo, ang pinakamapanganib sa lahat, ang pagbubunyag. Dito niya inilatag ang kanyang teorya tungkol sa pamimeke. Maingat niyang ipinaliwanag ang kahina-hinalang anotasyon, ang isyu sa pirma ni Don Miguel Santos at ang koneksyon nito sa pag-angat sa kapangyarihan ng pamilya Vargas. Hindi niya direktang sinabing magnanakaw ang mga Vargas, ngunit ang mga ebidensyang inilatag niya ay umaakay sa iisang konklusyon. Ito ang patalim na itatarak niya sa huli. Nang matapos niya ang ulat isang makapal na dokumento na may 15 pahina, pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bomba. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng karagdagang bala. Tumawag siya kay Liza. "Liza, may kailangan akong pabor." Sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Yung video. Naalala mo si Michael, yung isa sa mga kasama ni Enrique sa lobby? Nakita kong kinukunan niya ng video ang lahat gamit ang cellphone niya." "Oo, naaalala ko," sagot ni Liza. Ipinagyabang pa niya iyon sa opisina, ipinasa sa aming mga kasama sa isang group chat para pagtawanan ka. Isang sandali ng katahimikan. Nasa akin pa ang kopya. "Kailangan ko yan, Liza. I-email mo sa akin at isave mo sa isang USB kung maari. Itago mo." "Gagawin ko?" sabi ni Liza walang pag-aalinlangan. "Ano ang susunod mong gagawin?" "Kailangan kong tiyakin na ang mga tamang tao ay nasa kwarto kapag sumabog na ito," sabi ni Aurora. "Kailangan kong nandoon si Catherine." "Paano? Hindi mo siya basta-basta matatawagan?" "Hindi ako," sabi ni Aurora. "Ikaw, mag-isip ka ng paraan. Sabihin mong may mahalagang development tungkol sa dokumento na kailangan niyang malaman mismo mula sa akin. Pukawin mo ang kanyang kuryosidad. Alam kong hindi niya ito palalampasin." Pagkatapos ng tawag, habang hinihintay ang email mula kay Liza, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Aurora. Isang hindi rehistradong numero. "Si Geng Aurora Santos ba ito?" Tanong ng isang malamig at professional na boses ng lalaki. "Sino po ito?" "Ako si Attorney Salcedo, ang legal counsel ng Vargas Realty. Tumatawag ako patungkol sa insidente sa lobby kahapon." Ang tono ng abogado ay may halong pagbabanta. "Naiintindihan namin na nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Ang alok ni Mr. Vargas ay isang biro lamang, isang kaswal na pagsubok. Para tapusin na ang usaping ito, handa ang kumpanya na mag-alok sa iyo ng 20,000 pesos bilang goodwill gesture kapalit ng iyong pananahimik." Napangiti si Aurora. Nagsisimula na silang matakot. 20,000 pesos, ulit ni Aurora, ang kanyang boses ay walang emosyon. "Ang alok ng inyong kliyente na may maraming saksi ay 100,000 pesos. Tulad ng sabi ko, iyon ay isang biro." Giit ng abogado. "Kung itutuloy mo ito, mapipilitan kaming sabihin na lumilikha ka ng gulo at posibleng kasuhan ka. Isa kang hamak na janitor laban sa isang multibilyong kumpanya. Isipin mo sanang mabuti ang iyong susunod na hakbang." Sa halip na matakot, lalong tumibay ang loob ni Aurora. Ibinaba niya ang tawag. Nang hindi sumasagot, natanggap niya ang email mula kay Liza na naglalaman ng video. Pinanood niya ito. Ang pagbuhos ng kape, ang mapanuyang ngiti ni Enrique, ang kanyang sariling mukha pagod at natigilan. Ang malakas na alok. "Ibibigay ko sa iyo ang buong sahod ko ngayong buwan, 100,000 piso. Ang nakakainsultong halakhak. Isinave niya ang video sa 3 magkakaibang lokasyon. Ngayon handa na siya. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. Para kay Enrique Vargas CC, Catherine de Villa Vargas subject, pagsasalin at pagtuklas. Ang kasulatan ng lupa mahal na G. Vargas, sumusulat ako upang ipaalam sa inyo na natapos ko na ang kumpletong pagsasalin at masusing pagsusuri ng dokumentong ipinagawa ninyo sa akin.
Ang mga natuklasan ko ay higit pa sa simpleng pagsasalin. May kinalaman ito sa kasaysayan pag-aari at integridad ng mga pangalang sangkot. Dahil dito, humihiling ako ng isang formal na pagpupulong bukas 2:00 ng hapon sa inyong conference room. Hinihiling ko rin na naroroon ang inyong mga senior manager na sina G. Ryan at G. Michael na mga saksi sa ating kasunduan. Inaasahan kong ihahanda ninyo ang napagkasunduang kabayaran na 100,000 piso. Lubos na gumagalang Aurora Santos, dating professor ng Kasaysayan at Paleography Universidad ng Pilipinas, maingat niyang idinagdag ang kanyang dating titulo sa dulo. Isang maliit na buto, isang paunang lasa ng kung ano ang darating. Pagkatapos ang pinakamahalagang bahagi, sinadya niyang i-carbon copy si Catherine Vargas. Pinindot niya ang send. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, isang sagot ang pumasok sa kanyang inbox mula kay Enrique. Ang mensahe ay maikli at puno ng pagmamataas. Conference room. Bukas, 2 p.m. Maghanda kang mapahiya. Napangiti si Aurora. Ang bitag ay naitakda na. Ang entablado ay inihahanda na. At bukas, sa eksaktong 2:00 ng hapon, ang kurtina ay magbubukas para sa huling yugto ng palabas. Ang umaga ng araw ng pagtutuos ay dumating na may kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng gulo, at pagmamadali ang umagang ito ay tila huminto, naghihintay. Hindi nagabala si Aurora na kumain. Sa halip isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang itim na pantalon na may ilang tupi na at isang puting blusa na medyo naninilaw na sa kalumaan. Isinuklay niya ang kanyang buhok at itinali ito ng mahigpit sa isang bun. Sa salamin ang nakita niya ay hindi na isang pagod na tagalinis, kundi isang babaeng may misyon. Mayroon pa siyang isang huling hantungan bago ang digmaan. Sumakay siya ng bus patungong timog sa isang maliit at pampublikong sementeryo sa Parañaque. Dito sa gitna ng mga nagtataasang damo at mga nitsyo na nagdidiskit-dikit na kahimlay ang kanyang ama. Ang puntod ni Gregorio Santos ay simple lamang, isang krus na semento na may pangalan at petsa na halos nabura na ng panahon. Nilinis ni Aurora ang paligid, inalis ang mga tuyong dahon at nag-alay ng isang tangkay ng puting bulaklak ng sampagitan na binili niya sa labas. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod. Ang malamig na hamog ng umaga ay bahagyang bumabasa sa kanyang pantalon. Mula sa kanyang bag, maingat niyang inilaba ang isang kopya ng kanyang ulat, 15 pahina ng kanyang dugo, pawis at luha. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng puntod. Paying-bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Natatandaan niyo po ba, palagi na niyong sinasabi sa akin na ang kasaysayan ay buhay, na nagsasalita ito sa mga taong marunong makinig. Isang banayad na hangin ang umihip na nagpatay ng kandilang sinindihan niya. Nakinig po ako pa. Sa wakas, narinig ko na. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pangiinsulto sa lobby, ang hamon ng gabi sa opisina ni Enrique, at ang nakakagulat na pagtuklas. Habang nagsasalita siya, tila nabubura ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya ito dinadala ng mag-isa. Ibinabahagi na niya ito sa taong tanging makakaintindi sa kahalagahan nito. Ang kasulatang hinanap ninyo, buong buhay ninyo, hawak na nila pa. Ginamit nila ito para ipagyabang ang isang karangalang hindi naman sa kanila. Ginamit nila ang pamana natin para pagtawanan ako. Sabi niya ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero nagkamali sila. Akala nila isa lang akong hamak na tagalinis. Hindi nila alam na pinalaki ako ng pinakamahusay na historyador na kilala ko. Hinaplos niya ang malamig na semento ng puntod. Hindi ko maipapangakong maibabalik ko ang lupa pa. Masyado nang matagal ang lumipas. Ngunit ipinapangako ko ito, malalaman ng lahat ang katotohanan. Ibabalik ko ang dangal ng pangalan natin.
para sa inyo. Sa sandaling iyon sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang takot na nararamdaman niya sa mga nakaraang araw ay naglaho. Ang galit ay humupa. Ang natira ay isang malinaw at matatag na layunin. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa buhay at sakripisyo ng kanyang ama. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang pantalon at huling sumulyap sa puntod. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Dala-dala niya ngayon ang lakas ng kanyang ama, ang bigat ng kanilang kasaysayan. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo, papunta sa sakayan ng bus, isang itim, at makintab na kotse, isang bagong-bagong SUV ang dumaan ng mabagal sa kanyang tabi. Ang mga bintana nito ay heavily tinted, ngunit alam ni Aurora kung sino ang nasa loob. Nakita niya ang anino ng isang lalaking nakaupo sa passenger seat na nakatingin sa kanyang direksyon. Hindi ito huminto. Nagpatuloy lang ito sa kalsada at nawala sa isang kanto. Ito ay isang mensahe, isang tahimik na pagbabanta. Nakikita kita. Alam namin kung nasaan ka. Sinusubukan ni Enrique na takutin siya, na sirain ang kanyang loob bago pa man magsimula ang laban. Ngunit huli na. Ang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada na naghihintay ng bus ay hindi na ang babaeng matatakot sa mga anino. Hindi man lang siya kumurap. Kalmado niyang hinintay ang pagdating ng bus. Nang ito'y huminto sa kanyang tapat, umakyat siya, nagbayad ng pamasahe at naupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang destinasyon, Bonifacio Global City. Ang tore ng Vargas Realty, ang kanyang entablado. Handa na siya. Hayaan silang maghintay. Ang laban ng kanyang buhay ay magsisimula na. 2:00 ng hapon. Ang hangin sa loob ng conference room sa ika-4 palapag ay halos matigas sa tensyon. Ang mahabang mesa na gawa sa salamin ay sumasalamin sa mga seryosong mukha ng mga taong nakaupo sa paligid nito. Sa kabisera, si Enrique Vargas, ang kanyang postura ay iritable at puno ng pagmamataas. Sa kanyang kanan ang kanyang asawang si Catherine, eleganteng nakasuot ng damit ang kanyang mukha, ay isang perpektong maskara ng malamig na interes. Sa kabilang panig ng mesa sina Ryan at Michael ay nakaupo na tila mga alipores na naghihintay ng utos ang kanilang mga ngisi ay handa ng lumabas anumang oras. Si Liza ay nakatayo sa isang sulok malapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. At sa kabilang dulo ng mesa sa tapat mismo ni Enrique ay nakaupo si Aurora. Siya ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng isang manipis na folder. Wala siyang dalang anumang aklat o gamit, tanging ang folder at ang kanyang sarili. Well, nandito na tayong lahat. Basag ni Enrique, sa katahimikan ng kanyang boses ay tumataginting sa sarkasmo. Ang ating dalubhasa ay narito na para ibahagi ang kanyang malalim na kaalaman. Magsimula ka naman ng, huwag mong sayangin ang oras namin. Hindi pinansin ni Aurora ang insulto. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang kanyang folder at inilabas ang isang pirasong papel. Bago tayo magsimula sa pagsasalin, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa silid na may soundproof. Nais kong linawin ang aking mga kwalifikasyon para walang anumang pagdududa sa kredibilidad ng aking trabaho. Itinaas niya ang papel. Ito ay isang kopya ng kanyang curriculum vitae. Ako si Aurora Santos. Nagtapos ako ng Bachelor of Arts in History, magna cum laude, sa Universidad ng Pilipinas. Kinuha ko ang aking master's degree sa parehong universidad na may espesyalisasyon sa Paleography at Philippine Colonial History. Nakapaglathala ako ng 17 pag-aaral sa iba't ibang academic journal, kapwa lokal at international.
Nagsilbi ako bilang associate professor sa loob ng 15 taon. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang ngisi sa mukha ni na Ryan at Michael ay unti-unting naglaho na palitan ng pagkalito. Si Catherine ay bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Ang kanyang tingin kay Aurora ay nagbago mula sa pagwawalang bahala tungo sa matalas na pagsusuri. Maging si Enrique ay natigilan ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Imposible, sabi ni Ryan hindi makapaniwala. Isang propesor, bulong ni Michael. Inilapag ni Aurora ang papel sa mesa. Ngayon na malinaw na ang lahat simulan na natin ang pagsasalin, kumuha siya ng isa pang set ng mga papel. Ang dokumento ay hindi nakasulat sa Latin gaya ng inyong akala. Ito ay nakasulat sa sinaunang Espanyol na may malakas na impluwensya ng lumang Tagalog, karaniwan sa mga kasulatan ng lupa, noong huling bahagi ng 1800s. Sinimulan niyang basahin ang pagsasalin linya por linya. Ang kanyang pagbigkas ay perpekto, ang kanyang paliwanag ay malinaw. Bawat termino ay kanyang binigyan ng konteksto. Bawat pangalan ng lugar ay kanyang inugnay sa kasalukuyang heograpiya. Ang silid ay naging isang silid-aralan at siya ang propesor na may ganap na kontrol. Teka, putol ni Enrique, halatang nayayanig na. Saan mo nakuha ang lahat ng yan? Baka naman gawa-gawa mo lang yan. Kung may pagdududa po kayo sa aking kakayahan, kalmadong sagot ni Aurora. Mayroon akong inihandang solusyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang numero at inilagay ito sa speaker mode. Pagkatapos ng 2 ring, isang boses ng matandang lalaki ang narinig. Professor Jimenez, salamat po sa inyong oras. Naka-speakerphone po kayo ngayon sa harap ni G. Enrique Vargas at ng kanyang mga kasamahan. Magandang hapon sa inyong lahat, sabi ng boses. Arturo Jimenez ang pangalan ko, retiradong pinuno ng Departamento ng Kasaysayan ng UP. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang pangalang Jimenez ay alamat sa mga bilog ng akademya at alta sosyedad. Professor, sabi ni Aurora, maaari niyo po bang kumpirmahin ang aking pagsasalin ng unang linya, Testimonio de Posesión y Linderos, otorgado a la distinguida familia Santos de Taguig. Ang pagsasalin ay katibayan ng pag-aari at mga hangganan na iginawad sa kagalang-galang na pamilya Santos ng Taguig. Tama at tumpak. Kumpirma ng propesor. Nagpatuloy si Aurora, binabasa ang mga susunod na linya at bawat isa ay kinukumpirma ng propesor sa kabilang linya. Ang mukha ni Enrique ay namumula na sa galit at kahihiyan. Ang kanyang bitag ay sumabog sa kanyang sariling mukha. Sapat na yan, sigaw ni Enrique, hindi na makatiis. Okay, magaling ka. Marunong kang magsalin. Ano ngayon? Ibigay mo na sa akin ang pera mo. Ay teka, pera ko pala. Hindi pa tayo tapos, G. Vargas. Sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay biglang lumamig. Dahil ang pinakamahalagang bahagi ng dokumentong ito ay hindi ang nakasulat, kundi ang nakatago. Inilabas niya ang huling bahagi ng kanyang ulat. Ang dokumentong ito, G. Vargas, ay pag-aari ng aking pamilya. Ako ang huling direktang inapo ng mga Santos na binanggit sa kasulatang iyan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. At ayon sa masusing pagsusuri, patuloy ni Aurora, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Enrique na parang mga patalim. Ang anotasyon na naglilipat ng pag-aari ng lupa sa pamilya Vargas noong 1888 ay isang pamimeke. Kung kanina ay tensyonado ang silid, ngayon ay tila naubos ang hangin. Sinungaling, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Enrique. Tumayo siya ng buong lakas, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay kulay ube na sa galit. Paano mo nasasabi yan? Isa kang hamak na. Dahil ang pirma ng aking ninuno ay pineke. Putol ni Aurora, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. At dahil ang buong pundasyon ng yaman ng inyong pamilya
ay itinayo sa isang ninakaw na lupain. Iyon na ang huling salita na kaya pang tanggapin ni Enrique. Sa isang biglaang pagsabog ng galit na hindi niya makontrol, nawala siya sa sarili. Sa isang malakas na sigaw na puno ng pagkasuklam, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng papel ni Aurora, ang pagsasali ng ebidensya, ang CV, ang kopya ng larawan ng kasulatan ay tumilapon sa hangin. Ang ilan ay lumapag sa sahig, ang iba ay sa kandungan ng mga natutulalang manager. Basura! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit. Lahat ng yan ay basura, gawa-gawa ng isang desperadong matandang walang pera. Napuno ng katahimikan ng silid pagkatapos ng kanyang pagsabog. Ang tanging maririnig ay ang pag-aspas ng ilang papel na dahan-dahang lumapag sa sahig. Si Catherine ay nakatingin sa kanyang asawa na para bang isa itong estranghero. Sina Ryan at Michael ay napayuko, hindi makatingin. Si Aurora ay nanatiling nakatayo, hindi natinag sa gitna ng nagkalat na mga papel. Tiningnan niya ang gulo sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin diretso sa mga mata ni Enrique, mga matang puno ng apoy. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa tayo tapos, Ginoong Vargas. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit mas matalas kaysa sa anumang sigaw. Nagsisimula pa lang tayo. Ang mga salita ni Aurora ay bumitin sa ere puno ng bigat at pagbabanta. Para kay Enrique, ang mga ito ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aalab na apoy ng kanyang galit. Hindi pa tapos. Ulit niya, ang kanyang tawa ay maikli at walang saya. Tapos ka na. Tapos na ang kwento mo. Ngayon lumayas ka sa gusali ko bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya. Ngunit si Aurora ay hindi gumalaw. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko, hindi para damputin ang lahat ng papel, kundi para kunin ang iisang bagay, ang kanyang cellphone na nakapatong pa rin sa mesa. Tama po kayo, sabi niya habang dahan-dahang tumutuwid. Ang mga papel na yan ay basura na ngayon dahil ang totoong ebidensya ay hindi naman talaga nasa papel. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ginoong Vargas, noong araw na yon sa lobby, ang inyong paghamon at pag-alok ng 100,000 piso ay na-record sa video. Ang video na yon ay naipasa sa group chat ng inyong mga empleyado. Nasa akin po ang kopya. Ang mukha ni Enrique ay biglang namutla. Sumulyap siya kina Ryan at Michael na ngayon ay tila gustong lamunin ng sahig. At ang kopya ng video na yon, patuloy ni Aurora, ang kanyang boses ay tila isang huwes na nagbabasa ng hatol, ay naipadala ko na kaninang umaga sa 3 kilalang mamamahayag at sa isang sikat na social media blogger. May kasama itong instruction ay publish kung hindi ako makontak pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Tumingin siya sa malaking orasan sa dingding. 2:30. Mayroon po kayong 30 minuto, Ginoong Vargas, para bayaran ang inyong utang at humingi ng paumanhin. Kung hindi. Ang hindi niya sinabing pagbabanta ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang pagkawasak, ang eskandalo, ang kahiyan. Ngunit hindi pa siya tapos. Lumingon siya, hindi na kay Enrique, kundi kay Catherine. Ginoong Vargas, sabi ni Aurora, ang kanyang tono ay nagbago, naging mas formal at may halong awa. Naiintindihan ko po ang inyong pagnanais na magkaroon ng koneksyon sa isang marangal na nakaraan. Ang pamilya De Villa ay kilala sa kanilang integridad. Ngunit ang pamana na sinusubukang bilhin ng inyong asawa ay nakabatay sa isang krimen. Ang kasulatang ito ay hindi isang tropeo. Ito ay ebidensya ng isang pandaraya na nagdulot ng isang siglong kahirapan sa aking pamilya. Ang bawat salita ay tumama kay Catherine na parang sampal. Ang kanyang perpektong postura ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig. Ang pangalan ng kanyang pamilya ang tanging bagay
na mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa pera ay nadudungisan sa bawat segundong lumilipas. Enrique, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Sabihin mong hindi ito totoo. Si Enrique ay hindi makasagot. Nakatayo lang siya roon na huli sa kanyang sariling bitag. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang nawala, napalitan ng purong gulat. Ang katahimikan ang naging sagot ni Catherine. So totoo nga, sabi niya mas para sa sarili niya kaysa sa iba. Tumayo siya. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tila seremonyal. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Inayos niya ang kanyang damit at sa isang sandali, bumalik ang kanyang malamig at aristokratikong anyo. Naglakad siya palapit kay Enrique. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay ang tanging maririnig. Huminto siya sa mismong harapan ng kanyang asawa. Tiningnan niya ito, mula ulo hanggang paa, na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang maliit na taong nagpapanggap. Ginugol ko ang buong buhay ko na pinangangalagaan ang pangalan ng aking pamilya. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. At ipinahiya mo ako. Ikinasal mo ako sa isang pamilya ng mga magnanakaw. At pagkatapos sa isang galaw na mabilis at malutong itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Enrique ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Si Enrique ay napaatras ang kanyang kamay, ay agad na napahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Tapos na tayo, deklara ni Catherine. Hindi isang sigaw, isang hatol. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid nang hindi lumilingon. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Isang reyna na umaalis sa kanyang nawasak na palasyo. Ang pag-alis ni Catherine ay parang isang senyales. Ang spell ay nabasag. Si Liza mula sa kanyang sulok ay naglakad papalapit sa mesa. Inilapag niya ang isang puting sobre sa harap ni Enrique, ang kanyang resignation letter. 20 taon ay sobra-sobra na, sabi niya at sumunod kay Catherine, palabas. Sina Ryan at Michael na kanina'y mga tapat na alipores ay biglang nagkaroon ng kani-kaniyang emergency phone call. Nagmamadali silang tumayo at halos magkandara pa sa pag-alis sa silid. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang conference room na dating simbolo ng kapangyarihan ni Enrique Vargas ay naging isang malungkot na eksena ng kanyang pagkawasak. Naiwan siyang mag-isa, walang asawa, walang tapat na empleyado, walang nagtatanggol. Tanging si Aurora na lamang ang nakatayo roon, isang tahimik na saksi sa kanyang pagguho. Napasubsob si Enrique sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang malakas at aroganteng CEO ay nawala. Ang natira ay isang lalaking basag na papaligiran ng mga piraso ng kanyang kasinungalingan. Ang imperyo na itinayo niya ay nagsisimula ng gumuho at ang kailangan lang para simulan ito ay ang tapang ng isang babaeng minsan niyang tinawag na basura. Lumipas ang 2 buwan. Ang dating makintab na pangalan ni Enrique Vargas ay naging sinonimo ng iskandalo. Gaya ng ipinangako, lumabas ang video. Kumalat ito na parang apoy sa social media na may hashtag na Gatling Janitor. Sinundan ito ng mga balita tungkol sa biglaang paghihiwalay nila ni Catherine de Villa Vargas at ang sunod-sunod na pagbibitiw ng kanyang mga pinagkakatiwalaang empleyado. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang pagsisiwalat tungkol sa questionableng pinagmulan ng lupain ng Vargas Realty, isang kwentong masusing inimbestigahan ng mga mamamahayag na binigyan ni Aurora ng paunang impormasyon. Ang Vargas Realty ay hindi bumagsak, ngunit ang reputasyon nito ay nadungisan at ang halaga ng stocks nito ay bumulusok pababa. Sa kabilang banda, para kay Aurora, ang 2 buwan na iyon ay isang muling pagsilang.
Tinupad ni Enrique ang kanyang pangako. Isang tseke para sa 100,000 piso ang ipinadala sa kanya kinabukasan matapos ang pagpupulong kasama ang isang legal na dokumento na nagsasabing hindi na siya magsasalita pa tungkol sa issue. Ngunit huli na ang lahat. Ang kwento ay may sarili ng buhay. Isang linggo pagkatapos, isang mas malaking halaga ang dumating mula sa mga abogado ni Catherine, isang donasyon para sa kanyang pagsasaliksik, isang tahimik na paraan ng pagbabayad pinsala at pagdistansya mula sa dumi ng pamilya Vargas. Ang unang ginawa ni Aurora sa pera ay bayaran ang lahat ng kanyang utang. Ang pakiramdam ng pagiging malaya mula sa bigat na yon ay isang kaligayahang halos makalimutan na niya. Pagkatapos umalis siya sa kanyang maliit at madilim na kwarto at lumipat sa isang maliit ngunit malinis na apartment na may bintanang nasisikatan ng araw. Ngunit ang pera ay simula lamang. Ang tunay na pagbabago ay dumating sa anyo ng mga oportunidad. Dahil sa ingay na nilikha ng kwento, ang kanyang pangalan ay muling umugong sa mundo ng akademya. Tinawagan siya ng mga museo, mga universidad at mga pribadong kolektor na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga libro, sa kanyang bagong apartment tumunog ang kanyang telepono. Aurora Santos, sabi ng isang babae sa kabilang linya. Sino po ito? Ako po si Liza. Hindi ko alam kung natatandaan niyo pa ako. Liza. Siyempre naman. Kamusta ka na? Ayos lang. Naghahanap ng bagong trabaho. Sabi ni Liza may bahid ng pagbibiro sa kanyang boses. Naisip ko lang ngayong sikat ka na at maraming proyekto. Baka kailangan mo ng isang taong mag-oorganisa ng iyong schedule, sasagot sa mga tawag mo at sisiguraduhing binabayaran ka ng tama. Napangiti si Aurora, isang business manager. O isang tapat na kaibigan na marunong mag-multitask, sagot ni Liza. At doon nagsimula ang Santos Historical Consultancy. Si Aurora ang utak at eksperto. Si Liza ang puso at lakas ng operasyon. Magkasama tinanggap nila ang mga proyektong hindi lang nagbibigay ng pera, kundi may kahulugan. Tinulungan nila ang isang maliit na probinsya na isalin ang mga lumang dokumento ng simbahan nito. Pinatunayan nila ang pagiging tunay ng isang koleksyon ng mga liham ng isang bayani para sa National Museum. Isang araw bumisita si Aurora sa kanyang dating universidad para sa isang lecture. Habang naglalakad siya sa mga pamilyar na pasilyo, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang respetadong panauhin, nakita niya ang isang pamilyar na eksena. Isang batang aroganteng propesor ang malakas na pinapagalitan ang isang matandang janitor dahil sa isang basang sahig. Ang janitor ay nakayuko hawak nang mahigpit ang kanyang mop, ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan. Para kay Aurora, tila isang salamin ng nakaraan ang kanyang nakita. Walang pag-aalinlangan nilapitan niya sila. "Excuse me, Professor." Sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Lumingon ang batang propesor halatang nainis. "Sino ka?" "Ako si Aurora Santos, ang guest lecturer ngayon." Sagot niya. "At alam ko na ang patakaran ng universidad ay wet floor signs ang dapat gamitin para maiwasan ang aksidente, hindi ang pagsigaw sa mga taong ginagawa lang ang kanilang trabaho." Namula ang propesor. Nakilala siya ng ilang estudyanteng dumadaan. Hindi kasi. Walang kasi. Putol ni Aurora ang kanyang tingin ay matalas. Pagkatapos ay lumingon siya sa janitor na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang bag at iniabot ito. "Manong," sabi niya sa isang mas malumanay na tono, "kung maulit po ito, tawagan niyo lang ako. Walang sino man ang may karapatang yurakan ang dignidad mo." Kinuha ng janitor ang card na para bang ito ay isang gintong medalya. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isatinig. Nagpatuloy si Aurora sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito,
Mas tuwid ang kanyang likod, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya binabawi ang kanyang nakaraan, ginagamit na niya ito ngayon para bigyan ng lakas ang iba. Ang huling eksena ng kanyang pagbabago ay hindi nangyari sa isang marangyang silid o sa harap ng maraming tao. Ito ay nangyari sa kanyang simpleng apartment isang gabi. Bukas ang bintana at ang tunog ng buhay sa lungsod ay pumapasok. Nakaupo siya sa kanyang mesa, hindi para magtrabaho kundi para magsulat. Kinuha niya ang isang blangkong papel at isang pluma. Sa itaas isinulat niya ang isang pamagat, ang kasaysayan ng pamilya Santos, isang pagbawi sa katotohanan. Sinimulan niyang isulat ang kwento ng kanyang ama, ang kwento ng kanyang mga ninuno, ang kwento ng kanilang nawalang lupa, at ang kwento ng kung paano sa isang hindi inaasahang paraan ibinalik ng tadhana ang kanilang kwento sa kanya. Hindi niya alam kung maibabalik pa ba ang lupa. Ang laban na yon ay para sa mga abogado at korte, ngunit alam niya ito na isulat na niyang muli ang kanilang kasaysayan, na ibalik na niya ang kanilang dangal, at sa proseso, natagpuan niyang muli ang kanyang sarili. Ang babaeng dating invisible ay nagsusulat na ngayon ng sarili niyang kabanata. At ito, alam niya, ay isang bagong simula pa lamang. 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan ang mundo ni Enrique Vargas ay gumuho ng paunti-unti. Ang bawat araw ay isang bagong laban sa mga board member na nagtatanong sa mga investor na nag-aalinlangan at sa mga abogado na nagdadala ng masasamang balita. Ang dating matatag na tore ng Vargas Realty ay nayayanig hindi dahil sa isang lindol, kundi dahil sa mga bulong ng nakaraan na pinalakas ng isang babaeng minsan niyang hinamak. Sa kabilang banda sa maliwanag at maaliwalas na opisina ng Santos Historical Consultancy, ang mga bulong na yon ay nagiging isang malakas na tinig. 100% panalo Jengen Santos, sabi ni Attorney David Reyes, isang bata at matalinong abogado na may nag-aalab na mata para sa hustisya. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa ni Aurora. Ang ebidensya ng pamemeke ay malinaw. Ang testimonya mula sa mga eksperto, tulad ni Professor Jimenez, ay hindi matitinag. Hindi natin mababawi ang buong lupain dahil sa haba ng panahon, ngunit ang paghingi ng danyos perwisyo batay sa kasalukuyang halaga ng lupa. Ang pinag-uusapan natin dito ay bilyon-bilyong piso. Si Liza na nakaupo sa tabi ni Aurora ay hindi napigilang mapasinghap. Bilyon? Minimum, sabi ni Attorney Reyes. Si J. Vargas ay maiipit. Maaari siyang mag-alok ng settlement isang malaking halaga para lang hindi na ito umabot sa korte at lalong masira ang kanyang pangalan. Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Tanong ni Liza bumaling kay Aurora. Aurora, ito na ang pagkakataon. Katarungan para sa ama mo, para sa pamilya mo,